Mga sangkay, alamin po natin yung buong kwento tungkol po dito sa isinampang kaso kay dating House Speaker Romualdez. Kasi nga po mga sangkay, mukhang tutuluyan na po. So ang tanong ko nga po dito mga sangkay, ang kalaban na ba ni dating Speaker Romualdez ay si PBBM? Kasi iba po yung galaw ngayon mga sangkay, no? Ni Remulla, talagang seryoso pala talaga laban kay dating Speaker Romualdez. So, ang tanong dito, sinong nasa likod ni Remulla? Pag-usapan po natin yan mga sangkay. Anyway, bago tayo magsimula, guys, pag-subscribe po yung ating YouTube channel. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, diretso po tayo. Ngayon, ito po yung balita. Sinampanan ng reklamo ng Ombudsman si dating Speaker Martin Romualdez kaugnay sa flood control scandal. Damay din sa reklamong dating kongresistang si Zaldico. So, dalawa sila mga sangkay, no? Alam niyo yung mga DDS, ang kwento po talaga nila dyan, dalawa yung mastermind at ang kanilang tinutukoy, si Speaker Romualdez at itong si Zaldico. Do kailangan lang po talaga dito yung makita yung ebidensya, mga sangkay. Kasi pinaninindigan po ng kampo ni Romualdez na wala daw pong ebidensya at haharapin po itong kasong to mga sangkay. Pero, matindi ang kaso na to. Mukhang non-bailable po ito. So, tingnan po natin. Live mula sa Quezon City, nangungun sa balita si Mon Gualdez. Mon, anong mga sinampang reklamo laban kina Romualdez at Co? Jiggy, mga reklamong plunder, Malala yun. Non-bailable po yan, mga sangkay. direct at indirect bribery, graft at malversation, Grabe. or money laundering ang isinampa laban kina dating House Speaker Martin Romualdez Malala pala talaga, no? at dating ako Bicol Party List Congressman Zaldico. Parang ito na yung yata yung sinasabi mga sangkay na grandest case na mangyayari po ang ikakaso daw po kay dating Speaker Romualdez. But of course, guys, wala pa rin pong judgment dyan. Okay? Didinigin pa po yan mga sangkay, aalamin kung anong totoo. At kung ano ang lalabas na totoo, yun na po yung magiging hatol mga sangkay. At idadaan pa po yan sa proseso. Kaya nga lang, kung plunder po ito, non-bailable. So habang dinidinig, nasa loob po sila. Ayon sa Special Panel of Investigators mula rito sa Ombudsman, dapat managot si Romualdez at Co dahil sa umano'y sabuatan para iligal na magkamal ng yaman. Inaakusahan si Romualdez na siyang tumanggap ng kickback sa ilang flood control projects, habang si Co naman daw ang nanguna pagdating sa pagkolekta at pagde-deliver ng pera. Noong panahong yan, na si Co ang tumatayong chairman ng House Appropriations Committee na siyang sumusuri at nagsusumite ng panukalang budget sa plenaryo. May ebidensya rin daw na lumalabas na nakatanggap si Romualdez ng pera mula kay Co sa pamamagitan ng cash deliveries o paghahatid ng mga mali-maletang pera. Mula 2022 hanggang 2025, tinatayang nasa 56 billion pesos ang kabuuang halaga ng umano'y nakamkam nilang halaga dahil dito. Grabe. May ebidensya Grabe, 56 billion. rin daw na paulit-ulit nakakuha ng ill-gotten wealth si Romualdez at Co. Ayun lang, may evidence daw. Ayan po, the evidence further establishes that Romualdez and Co. must accumulated and acquired ill-gotten wealth through a combination and series of predicate acts. Ako, yari. Nako po. sa pamamagitan ng kickback at pag-impluensya pagdating sa proseso ng budget. Matibay rin daw ang ebidensyang paulit-ulit silang tumanggap ng porsyento o kickback mula naman sa mga flood control projects. Habang sa reklamong money laundering jiggy para kay Romualdez pa rin, iginiit ng mga nag-iimbestiga na ang perang nakuha ng kongresista bilang kickback pa rin at hindi lang daw itinago bilang kasya, kundi ipinadaan umano ito sa network ng mga kumpanya at iba't ibang transaksyon at saka ginamit naman sa pagbili ng mga ari-arian at mga investments. Uy, grabe ang bigat nun, no? Pero syempre, mga sangkay, ebidensya po talaga yan.
ang magtuturo kung ano nga ba talagang totoo. Kung talagang may kasalanan, ang dating House Speaker, tutumbukin po niyan yung ebidensya, hindi po yung tipong chismis lang. No, pero malamang may nakita po talaga ang ombudsman, no? At may ebidensya naman daw at may mga witnesses. At isa po sa ginamit na witnesses diyan, yung mga dating mga sundalo na hawak po nila Marcoleta. So ibig sabihin, yung mga sundalong yon legit po talaga. No? Kasi isipin mo, ginamit sila yung mga dating sundalo yung mga naghahatid ng mga mali-maleta. So legit po talaga yung mga mali-maleta na may laman daw pong pera. Jiggy. At mo ngayon na isampa na yung mga reklamo, ano ang susunod na mangyayari? Ayun, ang ganda ng tanong. Well, Jiggy, next step is papadalhan ng ombudsman ng kopya ng reklamo ang mga respondents. Kabilang na nga dyan sina Romualdez at Co. Bibigyan sila ng tsansa na magsumiti naman ng counter affidavit para sagutin ang mga aligasyon laban sa kanila. Susuriin sa preliminary investigation kung may sapat bang ebidensya or probable cause para sampahan sila ng kaso. Kung makikitaan ng probable cause o sapat na basihan, dito na sila sasampahan ng kaso sa Sandigan Bayan at ipapaaresto ng korte. Nako. Ayun na, mga sangkay. Ipapaaresto ng korte. Mabigbigat to Non-bailable to mga to Ang tanong dito, sino kaya nasa likod, no? Kasi mukhang laglagan na po talaga Tingin ko laglagan na to At hindi naman po gagawin yan kung wala pong ebidensya. Siguro mayroon po talagang ebidensya, kaya po ganyan. No? Ang kailangan ipresenta dito ni former Speaker Romualdez, yung counter niya na nagsasabi siya na inosente siya at hindi totoo yung mga paratang. With evidence. Jiggy. At may reaksyon na ba ang kampo ni na Romualdez at Co? Meron na, Jiggy, no? Ayon sa tagapagsalita ni dating House Speaker Martin Romualdez na si Attorney Elaine Atienza, noon pa man daw ay handa na sila, no, yung kongresista na harapin itong anumang reklamo laban sa kanya. Naniniwala rin daw silang malilinis ni Romualdez ang kanyang pangalan kung magkakaroon lang daw ng patas na investigasyon. Wala pang bahayag o bagong statement naman tungkol dito ang panig ni dating Congressman Zaldico. Pero nauna na niyang itinanggi na tumanggap siya ng kickback sa flood control projects. At iginiit niya rin noon na chismis lang at wala raw basihan ang mga paratang at pawang pamumulitika lamang. Pamumulitika daw. Pambihira. Yan muna ang latest. Well, guys, ito, magkakaalaman talaga dito mga sanggay kung anong totoo. Kasi mismo ang ombudsman na po ang yung mayari ngayon No? Ombudsman Ang kalaban nila dito. At hindi po gagalaw ang ombudsman kung wala pong ni PBBM. Tingin ko lang mga sangkay, no? Mayroon talagang Mayroong kumpas na ilaglag na. Kasi nga po, siguro nakitaan po ng ebidensya. No? Tingin ko lang, nakitaan ng ebidensya. Pero kailangan pong sagutin ito ni former Speaker Romualdez. At kung inosente naman siya, lalabas din po ang totoo dyan. Alright? Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito pa isang revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.